Dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit na hindi po maaaring mawala sa ating programa tuwing umaga. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang kawayan at isang nara. Sa isang malawak na kagubatan, magkatabi po ang isang matayog na punong nara at isang payat ngunit matibay na kawayan. Ang nara po ay kilala sa tibay ng kahoy nito at madalas itong ipinagmamalaki. Sabi ng nara sa kawayan, "Tingnan mo ako, malapad ang mga sanga, matigas ang kahoy, hindi ako basta-basta natitinag. Sa tingin ko, mas tatagal ako kaysa sa iyo." Tahimik lang po ang kawayan. Hindi siya nakipagtalo dahil alam niyang may kanya-kanyang lakas naman ang bawat isa. Isang araw, dumating ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Ang hangin ay umuungol na parang leon at ang ulan, kulog at kidlat ay dumadagundong mula sa langit. Pinilit po ng nara na manatiling matuwid. Sabi po niya, "Hindi ako yuyuko." Ngunit habang tumitindi po ang hangin, nabali po ang sanga nito hanggang sa tuluyang bumagsak at nabunot mula sa ugat. Samantalang ang kawayan ay yumuyuko at sumusunod sa bawat hampas ng hangin. Hinayaan niyang dalhin siya nito. Kinabukasan, sa paghupa ng unos at pagsikat ng araw, nakatayo pa rin ang kawayan, habang ang nara ay nabuwal at nakatumba na sa lupa. Dumaan ang isang paru-paro at nagtanong sa kawayan, "Papaano ka nakaligtas?" Ngumiti po ang kawayan at sumagot, "Marunong akong yumuko. Minsan, para manatiling matatag, kailangan mo ring matutong magpakumbaba." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Ito po ay ang pagiging humble o mapagkumbaba. Yan. Hindi po ibig sabihin na kapag marunong kang yumuko, ay mahina ka na. Minsan, mas matatag pa nga po yung taong marunong magpakumbaba kaysa po sa taong puro tigas ng loob. Ang mapagmataas ay parang punong ayaw yumuko kahit malakas po ang hangin na madaling mabuwal. Pero mapagkumbaba, parang kawayan. Marunong mag-adjust, marunong makinig, at dahil doon, mas tumatagal. Mas hinahangaan po ng tao ang marunong magpakumbaba kaysa po sa taong puro yabang. Kasi po ang kababaang loob, yan po ang pintuan para sa pagpapala at respeto ng iba. Ang kayabangan po ay naglalayo sa atin sa tao at sa Diyos. Pero ang kababaang loob ay nagbubukas ng pintuan para po sa pagpapala, respeto at pagmamahal ng iba. Sabi nga po sa Mateo chapter 23 verse 12, "Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas." So yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.